Hello guys! Yes! Woo. Yes man! And that background is para more red break my boring break. Well, hello guys! Musta naman po kayo dyan? At dating gabi, invite naman po tayo. Yes man! Yes! Yun na yun. Well, musta kayong lahat? And muli, this is Kim yung mga Nagkarapanyan Show. At live na naman po tayo. So, saging na naman tayo sa mga saging dyan. And yes, and by the way, good evening po sa inyo. Kahit medyo po yat ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagpapodcast. So, if you want any comments or suggestions, just leave on comments now. And don't forget to like and subscribe to my channel. So, hello. Shout out po sa mga nakikinig, sa mga rock enthusiasts dyan. By the way, sa ating part, ito po yung part 2 ng ating top 10 myths and misconcept of rock music. So sa mga ordinary madlang people dyan, sa mga hindi pa mga nakatago pa po dyan sa mga kagubatan o sa kabundukan o sa mga taong tabog sa kuweba, ay gusto ko maliwanagan po sa inyo kung ano po talaga ang myths and misconception po na maling akala po about rock enthusiasts, mga rock lovers. Siyempre, lagi na lang kasi nire-rate nila as related on drugs, sex, drugs, or whatsoever, but not something that is the past era. But this is the modern day, but not all. Well, this is the passion. Music is love. Music can set you free. So, music can fit your soul, man. So, para sa akin yung music kasi is part of, ito yung according to the research, when you listening to the music, ito po yung music po ay isa pong activities na hindi po kailangan na physical activities, just listen it. So, na-i-enhance po ang brains po natin. That's why, so whatever you choose, whatever your genre you really love, well, here, yeah. So, shout out for those who listening. Well, ayun ako, huwag natin patagalin pa mga kaibigan. Okay, tapos naman tagging sa mga saging. Okay, last. Sino pa kaya? Tapos, sino sa video? Hindi kalimutan siyempre. Good. Okay, I'm done. Nag-send na po, mga kaibigan. So, meron pa tayong 65432 wants to go sa ating top 10, man. Sa ating top 10, the top 10 myths and misconcept of rock music. So, huwag natin patagilin pa. Here is on number part 2 po to. So, you're listening, my background was Paramore Break by Boring Break. So, I hope you like that song. So, here, what do you call this, man? Okay, tuloy natin. At number 6 sa ating top 10, dahil sa mga nakamiss po ng aking part 1, you can also follow me on YouTube. Meron po ako YouTube channel. And also, you can also follow me. So, pwede po kayo mag-download po sa Google Play ng Speaker Podcast, man. So, just Google it, man. Well, anyway, ito po. Sa ating top 6, the top 10 misconcept of rock music was on a number 6,
always maingay daw ang mga rockista o mga sa rock. So, yes, sabi natin oo. Talagang mayroon talagang sobrang ingay lang talaga ang mga rock. Siyempre, kailangan on the ground. Both basically po sa mga rock enthusiasts yan at sa mga and also on what call this musician as their self, they're also nasa stage lang po sila, stage lang silang maingay. So like Laylay Lim on Overdub, she addressed herself that she was a very quiet and shy type outside on the stage. Yes, Miguel Chavez of course. So kahit po yung mga natin, so sa ating mga tao lang po, so depende on the mood. So sobrang ingay. Pero naman pong ibang music genre naman po na pag pinakinggan nyo naman ho, rock genre naman po siya na sarap naman po pakinggan. Like for example, masaya, maingay ba? Masaya? Hindi. Masaya ng Bamboo. Yung what call this? Yung kanta ng Hail. Yes, one of the favorite song. The Day You Say Goodnight. And sa mga yun, kung sa mga Crab and Corn fans dyan ni DJ AC, nandiyan po yung Hangover. So, recommend ko po sa inyo sa mga ayaw na mga iingay na rock. Ito po yung mga softcore music po na i-recommend ko po sa inyo. So, try it po. So, here we go on number 5. Sa mga main concepts of the rock music there. Well, anyway, highway. Mga rockista raw ay sobrang pasaway. Okay, that's good. Papansin nyo, medyo matamali ako ngayon. Medyo puyat kasi ako. Stress, halo-halo na din. Nagkaroon kami na misunderstanding kasi ng mom ko kasi. Kaya halo-halo na rin eh. Kaya medyo matamali. Baka magkaroon tayo ng part 3 po nito. Well, anyway, sa number 5 po, the top 10 myths. Oh, nawala na ako. Well, the top 10 myths and a misconception of rock music. Yan ko, crappy yata show ko ngayon, ha? Pero pagkabasensya na, pagtyagaan nyo na lamang ako. Pasaway daw mga rockista. Lagi kasi ina-associate kasi ang mga sound rock very rebellious, rage against the machine, not on the band but literary. We call this yung bang tipo bang walang sinusunod na batas, pero deep inside another counterpart is tao lang din po kami. So hindi po lahat ng mga rockista po pasabay. So on the stage lang po mga yan o sa mga gigs lang po. Syempre naman napaka-boring naman po na pupunta kayo sa stage naman na hindi naman kayo handa. Ayun naman na para bang hindi po concert, hindi po orchestra concert po, opera concert po pupuntahan nyo, kundi rock gigs, man. Masig lang naman po yun, di ba? Well, so sorry na lamang. So medyo crappy itong boses ko ngayon, show ko ngayon. Well, anyway, shout out to Nadia Sernias, if I say your name right. So say hello to you. Wala lang, gusto lang kita batiin. And also to my co-workers there on the Raven Ceramics na nakikinig po ngayon. Sa aking brother po na si Glenmark Pasko, ako nakikinig ngayon. Just say hello. And to all brotherhood on INC, mga kapatid po sa pananampalataya, hello po kayo dyan. And by the way, highway, nawala na ako. Sige, proceed na lang tayo sa number. On number 4, man. Number 4 was poor hygiene.
kasalanan to ng hari ng metal ng Giniling Festival. Well, sa mga hindi po alam po ng kanta po yun, search yun na lamang po yun, yung hari ng metal ng Giniling Festival. So, one of my favorite songs po yun. But anyway, poor hygienes daw ang mga rockers, man. Dahil ba sila naka-dreads? Dahil ba sila look like sweaty, messy, because of their tats, because of their looks, because of their personality? Well, anyway, modernized na po ang panahon ngayon. Pero lamang kung you will go to the Indian country, talagang hindi ako nagiging racist na ako. Sorry. Well, anyway, highway, poor hygienes. Ay ako, depende lang siguro sa tao lang siguro yun. Sa taong mga kakasalamuha mo siguro on gigs. Pero, when it comes on gigs, especially on rock festival like Mosh Pit, talaga naman hindi mo may iwasan talaga siguro yung mga maghalo-halo ang amoy nyo, diba? Dahil talagang overcrowded. Ako naranasan ko na rin yung minsan na na maipit po ko dun sa isang gig, sa isang where all the crowds are so wild. Na talagang yun, literal talaga. Ewan ko lang kung naranasan rin yun ng mga iba't ibang uri ng amoy ko. Hindi amoy usok ng sigarilyo, iba amoy alak pa. Yung iba naman siguro na pangkaraniwang amoy mga o hindi putok ng kilikili kahit nga kababaeng tao sobra. Pero siguro natural lang siguro yun dahil on gigs po kayo diba? Pero at the end of the night or the end of the day, yung experience po na makasama kayo sa isang gigs na ganung klaseng crowd was one of a kind. So, yeah.